Noong unang panahon, sa lalawigan ng Laguna, ay may bundok na balot ng hiwaga. Ang bundok Makiling. Sa katahimikan ng bukang liwayway, tila nagtatago ito sa ulap at misteryo. Ang mga tao ay naniniwalang ito'y tahanan ng isang diwata. Sa bundok na ito naninirahan si Maria Makiling, isang diwatang kabigha-bighani. Mahaba ang kanyang maitim na buhok, ang kanyang mata ay kumikislap na parang bituin, at ang kanyang tinig ay parang awit ng hangin. Si Maria ay mapagkalinga. Kapag may nagugutom, bumababa siya upang magbigay ng prutas at halamang gamot. Kapag may magsasaka na hirap sa ani, pinabubungan niya ang kanilang pananim. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging pabaya ang ibang tao. May kasakiman at walang galang sa kalikasan. Ang mga biyaya na bigay ng bundok ay kanilang inabuso. Inuubos at inaani ang mga prutas at halaman ng walang pakundangan. Ang mga hayop na dating malaya sa gubat ay hinuhuli ng walang katuturan. Ang mga ibon, usa at baboy ramo ay inuubos. Hanggang ang kagubatan ay tila nauubusan na rin ng buhay. Walang pakundangan, pinuputol nila ang mga puno. Paunti-unting sinusunog ang kagubatan at pinag-aagawan na parang kanilang pagmamay-ari. Ang dating lunti ang bundok ay nagsimulang makalbo at maging tigang. Nang makita ito ni Maria, siya ay napuno ng puot at hinagpis. Ang kagubatan ay kanyang puso at kaluluwa. At ngayon, ito'y winawasak ng mga taong kanyang tinulungan. Isang araw, dumating ang delubyo. Unti-unting natuyo ang mga pananim. Wala nang naaani sa palay. Sunod-sunod ang bagyo at lindol. Ang lupain minsang pinagpala ay natigib ng gutom at hirap. Pagkatapos nito, hindi na muling nakita si Maria Makiling. Ang sabi ng matatanda, siya ay nagbalik sa bundok, nagkubli sa ulap at sa dilim. Pinili nang huwag makisalamuha sa mga tao. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao na ang hugis ni Maria ay makikita sa anyo ng bundok. Paalala ito na kapag ang kalikasan ay minahal at kinalinga, ito'y nagbibigay ng biyaya. Ngunit, kapag ito'y inabuso at sinira, nagdudulot ng kapahamakan para sa lahat.